Okay, so mapagpalang umaga po, no? Luzon, Visayas, Mindanao sa bansang Pilipinas. At siyempre sa lahat ng OFW worldwide na laging nakaantabay, laging nakaabang at laging nakasubaybay na tumatangkilik sa ating pong media online broadcast. Saludo sa iyo, no, na in behalf sa ating pong kakampi online, sa ating pong butihing station manager sa Mampe. At lagi ko sinasabi, how good it is, I share. Basta mabuti, babahagi ko. So, isang kagalakan na kung saan ay makapag-coverage muli tayo. At sa biyaya po ng Panginoon ay ito ang aking third alba na part-time job dito sa instant noodles, Japanese and Korean noodles. So, part-time job ko dito for 3 days. After that, next week by faith, kung saan po tayo magpa-part-time. So, ang mahalaga ay nagampanan po natin at nirequest po tayo na mag-part-time o magtrabaho dito. Pero bago lahat, tingnan nyo po muna ito ulit, konting review. Ayan.
No? So mostly dito yung mga nagpa-picture. Yan, hanggang sa taas. Yan. No? At kung papansinin po ninyo, ako po ay hindi masyado nagmamadali. No? At by the way, ito nga pala yung aming Inspire Resort. Japanese restaurant. Ipasyal ko muna kayo, no? At ang dahilan ba't ako hindi nagmamadali, guys, dahil sa tawag dito, ayan, sarado pa. So mamaya pa ako papasok. Siguro mas maganda, diretso na rin ako dito, no? Habang ako yung nagsasalita. Kaya hindi ako nagmamadali ngayon. Dahil nasanay na tayo dito. Mula nung una, talaga napag-usapan po namin ng aking boss. Kinausap ako, Ace, pasok ka ng 11, ang labas mo 8. So mga ilang buwan, na nagdiretso ako na dito pa dito, malakas, hanggang sa labas pumipila. Bandang huli, humina. So naging twice na lang ako. Tapos, bandang huli, yung pinaka-chip ko, nag-resign. Sobrang pagod din. Marami akong naabutan dito na nag-resign. So, ibig sabihin, mga mostly puro mga bago na to. At mula noon, ay pumapasok na ako ng, imbis na 10:30, pumapasok ako ng 8:30. Kasi tambak ng hugasan, tapos dishwasher ako. Pagkatapos, ako pa magluluto. So, pag ikaw naging cook, sigurado ay aayusin mo lahat yun, mga dapat ituan. So, pag dumating yung chip ko, maayos na. No? Pag hindi siya dumating, ako yung magluluto. Tapos dishwasher. So, ngayon may bago pumasok. At ang bago natin, wala pang isang linggo, medyo, kung basta parang nagreklamo. Bakit daw ako maaga? Noong pa man ay marami nagreklamo sa akin, mga Uzbek, mga Korean, Chinese. Pero sabi ko, ma'am, ito yung pinag-usapan natin, pumayag kayo. Nakapasok ninyo ako, kaya dapat lang yun. So, itong bago, kasi nga tambak nga, umaangal nga, tapos kahapon nga, alam ng maraming customer, aba, bago lahat, tignan nyo muna. Pasal muna tayo. Kaya hindi ako nagmamadali ngayon eh. Kasi, binigyan natin ng pabor, no? At alam naman tayo, si Kuya Ace, si Brother Ace, Pastor Ace, ay flexible yan. Yan ang tinuturo sa atin ng Diyos. Garden Farm. Yan o, 11 yan, no? Kami 11 din eh. Garden Farm. So tuloy po tayo guys, no? Pero bago natin tuloy, ay pasyal ko muna kayo. Isa to sa business ng aking boss. No? Iba talaga marami kang business kasi anytime ay supportahan. Yan, isa to sa business ng boss ko. Yung Egmont. Yan. Puntahan din to guys. No? Kung tutusin, napakadali lang ito eh. Yan, no? Kayang-kaya to eh. Ano? Napakadaling gawin lang yan eh. So, kasi yung iba dyan kinakain ko, titingnan ko bago ko kainin. Annyeonghaseyo. Yan. No? Yan ang mga yan. Yan, pupunta yan sa kusina para kunin mga itlog. Kamsamida. Okay, so ngayon, tuloy na po natin, no? Kinausap ako ng boss ko kahapon. Sabi sa akin, Ace, di mo ba nabasa message ko? Dapat umasa ka muna ng 9:30 kasi yun ang sinasabi ng mga ng part-timer, dating part-timer, 9:30. Sabi ko, ma'am, hindi pwedeng masunod siya, no? At, ma'am, pasensya na po, ma'am, sabi ko. Napag-usapan natin, ma'am, na magandang umaga, I love you, ma'am, my lovely wife, supporter. Yan, medyo hindi akong mamadin, mamasyal mo tayo, mother. No? So,
sabi ko, ma'am, hindi ako pwedeng umalis ng 8:30 kasi darating ako sa bahay. 11, pati yung tomboy na babae. Eh ako, 2 oras eh. Sabi ko, matagal din ako. Kayo, magkaiba tayo. Saka pangalawa, pag umabot ako ng 11:30, masakit ang ulo ko. May migraine ako. Naintindihan mo ba yan? Migraine? Sabi, yes. Tahimik siya. So, hindi tayo pwede magkumpara. No? Magkaiba tayo. Sabi ko doon. At sinabi ko rin sa lalaki, pero ang kinagandaan doon, sabihin mo ng maayos. Sabihin mo yung rights mo. Sabihin mo ng maayos. Igiit mo. Saka yung pinag-usapan ninyo ng amo. Kasi mga part-timer din siya katulad ko. Baguhan lang yun. Ako matagal na eh. No? 1 year higit na ako. No, iginit ko talaga. Yun, walang nagawa yung part-timer na bago, pati yung tomboy. Nasunod ako. Bakit? Kasi yung nagpag-usapan eh. Ginit ko kay boss eh. Ay, okay, fine. Pero pwede ba na bukas? Kasi maraming customer. So, nakiusap kong boss. Yun ang maganda, nakiusap kong boss. Opo, ma'am. Say, yes, no problem. Sabi ko, it's okay. Kasi Saturday, wala naman akong pasok eh. Kaya mas umuwi ako ng 11 plus, at least wala akong pasok ng bukasan, okay lang po yun. No, hindi ako pwedeng pumasok ng gabi kasi sabi ko, ma'am, nakakatulog na ako 11 plus kasi nakakarating ko 10 plus na. No? Walang pasok sa Sabado kaya okay lang po yun. So, masaya ako, boss. No, masaya rin ako. Pero bago lahat, ituloy po natin pagpapasyal. Ayan, guys, oh. Ayan. Gusto niyo makita ang pagong na pagong. Yan, dadaan natin yung pagong yan. Pagong na puno. Yan. So, ayan. Thank you for watching sa 1 million view. Ayan, 1,000 view. Ayan, 1,000 o 1 million view. Ayan. Yan ang pagong na bulaklak. Puno. Pagong po yan. Ayan, no? Forest Tower. Yan, ilang lolo nasa harapan. Ito yung mga apo. Yan, apo yan. Ito yung nanay. Kasi may bulaklak eh. Mga anak. Yan yung kuya, ate. Tapos ito yung asawa. Malaking tao. Yan, malaking pagong. Yan, no? Yan, nung nasa unahan, yung mga anak na layason. Kaya alam niya kung paano papunta. Guys, ang ganda guys, oh. Dito yung main lobby. No, guys, no? Dito, magandang ditong kainan, maganda rin ang presyo. Kaya kung gusto nyo magandang kainan, gandahan nyo rin ang presyo. Ayan. Katulad yan. Ito, 28,000. 2 tubig na may lasa. Tapos, 2 tinapay. Tapos, yan. No, galing. Guwapo. Ito, 78, oh. Murang-mura. Sa mga pera. Bryce. Murang-mura. Saan ka pa? No? Ubus ka agad ang pera mo dito, guys. No? Pero okay lang. Kasi ang pera talaga dapat ubusin. Pero dapat, wag lagi. Yari ka, nga ka. Okay, tuloy na po natin. No? So, madali po salita, guys, no? Ay, isang aral yun, no? Na, yun yung sasabi ng Bible na nabasa ko at napapakinggan ko at tuturin po natin na yung pagiging generosity pa. Yung generosity is not about the money only. Yung generosity mapagbigay. Marunong ka magbigay. Marunong ka mag-giveaway. No, yung sasabi na give up your rights but never give up. Give up your rights but never give up. No, okay, tuloy muna natin ito. Pasok tayo sa loob. Maganda eh. Yan. Yan. Dito, ang bango naman dito. Saan ka pa? Ay, si nanay, oh. Ang ganda ng pwesto niya, oh. Galing naman yan. Ito yung apoy. Apoy na artificial. Ayan, oh. Oh, mag-asawa. Anyang nga sa'yo. Ano? Apoy na artificial, oh. Okay. So, ayan. Dito, pwede ka mag-standby. No, pwede ka rin matulog dyan. Kasi pag umakyat ka sa taas, may bayad na. Pag dito sa baba, dito ka lang idip-idip.
Wala nang bayad dyan. No? Ayan, no? Ayan. No? So, pinapasyal ko kayo. Kasi 9:30 ang pasok ko eh. Uwi ko 8:30, ayaw mag-asawa. Ang ganda, no? Young love, sweet love. Kahit matanda na, sana'y magkasamang naglilingkod sa Diyos. Diba? Ang galing, no? Pasensya na kayo sa boses ko, ha? Medyo malamig na kasi dito, eh. Malapit ng autumn, no? At dito naman sa kabila ay Splash Bay. Dito yung talagang mga exhibition, no? So, okay. Baga pupunta pa dapat tayo sa kabila, pero nga lang, ay 9:20 na, no? So, dito na po tayo. Balik na tayo, maski dahan-dahan. Siguro sa iba tayo okay. Sa iba tayo, dadaan. Ayan guys. No? Tuloy po natin ang konting paliwanag. Ayan. Ito nga pala yung Barbary. Ang mamahal talaga niya. Di ba guys? No? Okay. So, ang lesson dun mga guys, no? Mapalad yung mas nagiging peacemaker ka. No, kaya ang nakiusap ng boss ko, the Lord convict me, the Lord remind His word, yung rema. Yung rema kasi ibig sabihin, revelation, kapahayagan ng Diyos. Pero magkakaroon kapahayagan sa salita ng Diyos kapag meron kang logos sa salita ng Diyos. Meron kang word of God, no? So, sa madaling po salita, guys, the Lord speak to me to become generous, no? Sabi nga. So, ang generous is obedience than sacrifice. Yung pagiging mapagbigay ka, not only money matters, but also yung pagiging peacemaker, na bigyan pabor ba? So, kaya parang labas ako sa human speaking, no? Medyo ibahin ko lang. Parang human speaking, maaga ka na pumasok, tapos maaga ka ng konti lang ang uwi, na mas maaga ka. Parang sila palugi. No? Pero kung tutusin, ikaw ang lugi. Kasi 8:30, pumapasok ka, sila pumapasok 10:30, 11:30. No? Tapos parang sila palugi. Kung tutusin, ako lugi. Pero as a Christian, at sa lingkod ng Diyos, hindi ka lugi. No? Kasi yun ay practice na para anytime meron kang business, may company ka, whatever, nasa ministry ka rin, ay na-exercise ka na maging hindi ka na-late at advance ka sa trabaho. It's good practices. Ayan, no? Tignan niyo po muna to. Ayan. Ayan. So, malapit na po tayo sa restaurant natin, guys. So, yun. Ang isip ko, nakangiti si boss. Pero yung dalawa, tahimik lang. Pero siguro magiging masaya sila dahil maaga ako 9:30, saka magiging 8:30. So sabi nga ng DCRH, kung saan ka masaya, supportahan ka. Ayun. Masaya sila. So masaya ka na rin, saka malita bagay lang. It is good relationship, no? How to build interpersonal relationship. Lalo na, anak ka ng Diyos, lingkod ka ng Diyos, at you are Christian. So, as a pastor, evangelist, missionary, andun pa rin yung OFW lifestyle, na kung saan ay marunong makibagay, makisama. No? So, andito na po tayo. Upo lang ako ng konti. Kasi 9:30 daw ako pinapasok eh. No? Mas gusto ko nang pumasok sa loob. Pero dito muna tayo. No? So, pinapaliwanag ko lang po sa inyo mga kapatid, mga kaibigan, mga OFW, na ang nakita ko doon ng utos ng Diyos yung pagiging generous. No? At accept mo ba? Tanggap mo na gano'n, na minsan ko sasabi na don't give up, but give up your rights. No? So, give up your rights na may panahon na pagbigyan mo sila. Hindi naman nakakasama, hindi naman ilugi ka. Hindi, minsan lang mangyari ito. No? So, at least pinayagan mo rin. At least, andun tinuturoan ka na marunong kang mag-giveaway. No? Kaya importante yung mga guys, no?
At maski mga kapwa ko, pastor, bishop man yan, master man, doctorate man, whatever your position as a Christian, may tinuturuan tayo ng Diyos. Ando yung pagiging isang peacemaker, humble, makibagay, makisama, sabi ng maayos. At gawin. The secret is obedience. Dahil mahal mo ang Diyos, at sabi nga, Diyos nga hindi mo nakikita. How much more? Tapos yan sabi mahal mo ang tao, nakikita mo ang tao, makasama mo, how much more ang Diyos? So, kung di natin nakita ang Diyos, mahal natin. So, yun ang utos ng Diyos. So, sa biyaya ng Panginoon, gagawa natin to. No? Kaya, ito, at hindi ko alam kung tambak, pero mas maganda, anong oras na ba? O, 9:25, tignan natin siguro. No? So, sa loob, kung tambak ako ng hugasan. Kasi kagabi, talaga iniwan ko, maraming hugasan. No? Maraming, hindi ko alam kung magulo. Okay, tignan muna natin guys. Lord bless this restaurant. Naging maayos. Tulungan namin. Yung relationship mo. Saan maasahan. Napagkatiwalaan. Magandang halina. At mag-enjoy. Patuloy ng customer. Ayan. Ayan. So, ayan. So, tingnan natin. No, kung sa loob. Ayan. Ayun, tambak agad ako ng basura. Wow, tambak ako ng bubuhatin. Ma-exercise ako. Tapos pinatanghali pa akong papuntahin. Alanganin. Okay lang yun. Huwag na magalaw. Pabayaan mo na. Ace. No? Ayan, ganyan. Kung di mo matapos ka agad, okay lang. Ayan. So, ayan, dito na po tayo sa loob. Exercise po tayo. Unggasan. Magkabila. Tambak ako. Pero kung andito ako 8:30, guys, sinasabi ko na realidad, no? Bago mag-9, tapos na yung hugasan. Tapos bago mag-9:30, bago dumating sila, tapos ko na yung pagbubuhat niyan. No? Ayan, no? So, ganun lang kasimpleng, sa kagito lang, guys, no? Konting review. Ito ang aming mga menu. Yan, sa sagol yan. No? Ginisa lang namin yan, napakadali lang yan. Ayan, no? Yung spicy sa mga sibuyas. Yan, beef lang yan, na giniling. No, hindi kami po pork, beef kami. No, pinapakita ko sa inyo at hindi kayo yan. Yan, mga giniling namin yan. Ito, repolyo. No? Tapos yan, cucumber. Yan, spicy na ketchup. Yan, egu, na giniling. Yan lang. So, yun lang menu. Tapos mga mando. Kimchi mando. No? So, yan. Itong gagawin ko. Bago ako maghugas, papakuluan ko na itong tubig. Babuksan ko yan, bubuhatin ko. Siguro mas maganda, buksan ko na to. Para habang ako naghuhugas, ay nagpapakulo na ako na may tubig. Yan. Double impact. No? So, yan. No? Siguro maghuhugas muna ako bago, kasi tapon na ako kahapon. Okay, so minsan pa muli maraming po salamat na nakapagbigay po paalala. Yan ang po ang buhay OFW ni Kuya Ace. Buhay abroad dito lamang po sa South Korea, dito sa Ocean Tower. Tandaan po natin, ito po ang programa Saludo sa iyo. Saludo ako sa lahat na pagiging isang OFW. Ayan, no? So, ito, magbibihis na po tayo, guys, no? At, para sigurado na ready na po tayo. So, ilan po ang aking pong pag-uulat, pagbibigay ng information, karanasan, bilang isang OFW, boy abroad, dito lang po sa Pansang Sauduria, na kung saan pansamata nagpapaalam, na kung saan, salamat po sa inyo kong lahat. Salamat po sa 1,000 view o 1 million view, dreams become true. No? Okay, so to God be the glory, salamat sa Diyos at laway at malaman ko mamaya kung ako ay dishwasher o cook. Ang mahalaga, alam natin ginagawa natin at ready tayong kumunong. Dahil ito po ay as a family. No? Okay, so tandaan po natin yung naging tutulong ng Bible na obedience to God, obedience God's word, and obedience sa kung saan kang lugar na kung saan ay maging peacemaker po tayo sa biyaya ng Panginoon. No? So always talk to God, always pray, and then enjoy. God bless you. Thank you very much. Saludo po ko sa lahat. Tandaan po natin ang motto ko, how good it is, I share. Basta mabuti.
share mo, huwag mo hadlangan. At kung may naapi ng moto ng aming kakampi online, kung may naapi, may kakampi. Walang iba. Kung Diyos ang kakampi natin, kami ang kakampi nyo. Kayo ang aming kakampi. Lahat ng gumagawa, kakampi po natin upang daigin natin ang masama sa paggawa ng mabuti. Romans 12:21. Be not overcome evil, but overcome evil with good. Huwag tayong daig sa masama. Daigin natin ang masama sa paggawa ng mabuti sa pamamagitan ng magandang pag-iisip, maayos ang pananalita, at maayos na pamumuhay sa tulong ng Panginoon. We can do all things through Christ who give us the strength. Philippians 4:13. Abasyo. Saludo ako sa inyo. Kuya Ace, Brother Ace, and Pastor Ace. Buhay abroad lifestyle. Bye.